Hello guys, good evening. Welcome back to my channel. Charot. Kasi meron akong 10 subscribers. So baka dumaan ulit to sa nyo, no? Sa feed ng YouTube ninyo. So good evening, good morning, or good afternoon kung anong oras nyo mang mapapanood ito. All over the world, no? Kung sino man yung makakapanood, kung may mga OFW or ganon. Ginawa ko yung YouTube channel ko during pandemic yata yun, year 2020. Pero hindi ko siya ginagamit, hindi ako nag-upload. Ginagamit ko lang talaga siya kapag may sinesearch akong hindi ko alam. Hindi ko siya ginawa for ano bang tawag doon? Para mag-vlog, or para pagkakitaan, maging source of income. Hindi ko po yun ginawa. Bali, active ako sa blue apps at saka sa black apps, Facebook, TikTok. Pero kasi ngayon, parang nag-lie-low ako sa Facebook kasi mostly ng mga dumadaan sa newsfeed is ewan ko, parang naaano lang ako kasi parang halos lahat vlogger na. So, ayun. Pero ngayon, gumawa ako ng video kasi meron akong ikikwento sa inyo about lang sa self ko. Wala akong pakialam kung may makakakita man nito or kung wala, kung may views man or wala. So, as you can see, meron pa lang akong 10 subscribers and yung iba dyan, hindi pa Pinoy. So, I don't think na maiintindihan nila. Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan. Pero, itatry ko guys. Itatry ko. First time kong mag-share. First time kong mag-share ng story ko dito sa YouTube. Kasi gusto kong mag-share kasi guys, gusto kong kung baka may makapanood, tapos baka may makarelate, and then may mag-comment. So, baka may makuha akong idea sa inyo, mula sa inyo guys. Or kung may mga kilala kayo na same situation as mine. So, paano ko ba umpisan to? Kinakabahan ako guys, kinakabahan ako. Pasensya na kayo kasi first time ko mag-record ng self ko. Bali, hindi ko talaga alam kung paano uumpisahan. By the way, siguro magpapakilala muna ako. By the way, guys, I'm Mimi from Sigma Copies. And now, I'm 32 years old. Kaka-32 ko lang last month. Feb 24. Yung ikikwento ko sa inyo guys is about ito sa situation ko and then sa sakit ko. Yun. Sa sakit ko na hindi ko pa alam kung ano. Bali, nag-umpisa ito guys, parang I think second year or third year high school ako. Siguro nasa 13 or 14 years old. Bali, about ito guys sa sa seizure. May seizure po ako. Yun. Nagsi-seizure ako. Which is napakahirap. Napakahirap talaga guys. As in, sobrang hirap na kapag umaatake dati. Kapag umaatake, parang nagpipray na lang ako na Lord, sana hindi na ako magising. Kung ano man yung plano mo sa akin, sana wag mo na akong pahirapan. Sana kapag umatake ito, sana hindi na ako magising. Dumating ako guys sa point na ganon. Bali, ikakwento ko lang guys kung paano siya nag-umpisa. May sign siya dati.
nung natatandaan ko, yung una kong naramdaman is, dito guys, oh, sa right ring finger. Sa right ring finger ko. Parang namamanhid siya. Namamanhid siya. Tapos, unti-unting umaakyat. Parang may umaakyat talaga dito guys. Yung hindi mo makontrol ha. Yung hindi mo makontrol. Umaakyat siya ng umaakyat guys. Hanggang dito. Tapos, kapag umakyat na yun sa ulo ko, pumipitik-pitik dito, sa right side. Pumipitik-pitik yan. May pumipitik-pitik. Tapos, kapag hindi ko na na-control guys, nawawalan ako ng malay. Hindi ako makahinga. Yung paghinga ko is yung ganun na lang. Inhale na lang lahat. Hindi na ako maka-exhale. As in, hindi na ako makahinga. Tapos, kapag hindi na yun ganon, sabi ng inay ko, kasi siya lagi yung nakaka-witness, yung nanay ko. Sabi niya, nangingisay na daw ako. Pero yung kasi guys, yung pinagtataka ko kasi is hindi siya umaatake. Hindi siya umaatake guys. Yung, di ba may mga epilepsy na, yung mga epileptic seizure na basta-basta ka na lang natutumba nang hindi mo nararamdaman. Yung iba naman may mga sinasabing aura, ganon. So, wala pa akong knowledge kasi hindi pa ako nakakapagpa-check up. Dati, eto siya, nag-umpisa siya. Yun nga, yung age ko na yun. Kasi yung mother ko is napaka-religious niya. Tapos, every morning, mga 4 a.m., gumigising yan siya, tapos nagro-rosary. Tapos, ako, syempre bata ka pa, tapos parang, yung mga ganyang oras, nasarap ka sa pagtulog. Ako lagi yung talagang, as in, ako lagi yung nagdadabog, tapos, babangon, kasi, ginigising niya kami ng mga kapatid ko para mag-rosary din, kasama siya. So, yun nga. Tapos, ang sabi pa nila kasi sa lahat naming magkakapatid, ako talaga yung, kumbaga ako yung, hindi ko alam kung tama ba yung term ko dito para sa akin. Parang black sheep ako. Ako talaga yung, as in, yung pinakamaldita. Bunso, by the way guys, bunso pala ako sa amin. Tapos, ayun, bumabangon, pero hindi naman sumasagot kapag nagro-rosary na, hindi naman ako nakikisabay, hindi naman ako sumasagot, so siya lang lahat, tapos yung kapatid ko, tapos minsan gumigising ako, tapos nakaluhod pero tulog. Yun ganon. Then one time nga nung mga 4 a.m. ginising niya ako para mag-rosary. Ginising niya kami ng kapatid ko, dalawa. Yung sinundan ko. Yung kapatid kong yun na babae, tapos ako yung bunso. Kumbaga yung sinundan ko na kapatid. Ginising niya kami. Kasi magkakatabi kaming matulog. Diyan lang naman siya nagro-rosary kasi sa sahig lang kami nakahiga. Yung sahig namin is kahoy. Yung kahoy noon kahoy. Doon sa luma naming bahay. Tapos, ako yung kapag ginising, galit na yung, gumaganon. Kasi inaantok pa ako ganon guys. Yung ganon. Siguro naman naranasan nyo din yan. Kapag, syempre, kulang sa tulog. Tapos, ayun, natulog ako. Hindi ako bumangon. Natulog ako. Then, naramdaman ko na lang, namamanhid na siya dito guys. Namamanhid na. Akala ko simpleng pulikat lang dito. Akala ko kung ano lang. Namamanhid na hanggang dito. Hindi ako bumangon. Pinilit ko matulog ulit. Pero, nung paakyat hanggang dito sa ulo ko, yun na hindi na ako makahinga. Yung last na natatandaan ko is, gusto kong sumigaw na humingi ng tulong sa kapatid ko. Natulungan mo ako, hindi ako makahinga. Tulong. As in, parang naiiyak ako dun sa isip ko. Pero hindi ko na nagawa kasi tapos yun, yung sabi ng inay, habang kinikwento niya sa akin yung nangyari, nagulat na lang daw siya na yung yung sahig namin is
umaalog siya guys, umaalog. Tapos yung pagtingin niya daw sa akin, nangingisay na daw ako, nanginginig na ako, as in, anong tawag ba sa Tagalog, yung tiskog na yung katawan mo, yung as in, wala na. Tapos, nawala na daw ako ng malay, sabi ng inay. Tapos, hindi lang yun, isang atake, sinundan pa. Yun, yung tatay ko, hindi siya kumbaga parang, hindi siya basta-basta nagdaramdam. Hindi siya emotional, guys, na tao. Pero that time, iniyakan na daw niya ako. Tapos, sinasabi niya daw sa inay na, anong balak mo dyan sa anak mo? Kasi, hindi pa kasi nila ako dinadala sa ospital eh. Natatandaan ko noon is, tumawag sila ng albularyo kasi baka daw yung nangyayari sa akin. Tapos, nung nagising ako, ang daming tao, as in sobrang daming tao. Tapos, tinatanong nila ako kung anong nangyayari sa akin. Wala naman ako maisagot. Yung sinabi ko lang is yung last ko na natatandaan na hindi na nga ako makahinga. Tapos gusto kong sumigaw at humingi ng tulong sa kapatid ko or kung sino man doon, sa inay na nagdadasal that time. Kasi andyan lang naman siya sa tabi namin nagdadasal na kaluhod. Pero hindi ko na maibuka yung bibig ko. Hindi na ako makasigaw hanggang hindi na nga ako makahinga. Ganun-ganun na lang lahat hanggang sa yun na nawala na ako ng malay. Tapos, dinala nila ako sa ospital. Siguro mga 8 AM na. Yung, alam nyo guys, yung nakakaano is naiihi ako sa ko sa shorts ko. As in, napaka talaga nun, annoying. Okay lang sana sabi ko kung kapag inaatake ka, yun lang, madediretso ka na lang na mawawala ng malay, hindi ka na pahihirapan, hindi ka na maiihi sa mo. Kaso hindi eh. As in yung hirap guys na nararanasan ko bago ako mawala ng malay. Parang after nun, inaatake ako ng inaatake ako ng depression. Hindi ko talaga guys, hindi ko alam kung paano ko uumpisahan talaga kung ikikwento ko lahat-lahat ng pinagdaanan ko. Pero hindi naman na ako naiiyak. Hindi naman na ako naiiyak kasi parang hindi naman sasabing nasanay kasi nga hindi talaga guys, as in kung pwede lang. Nung dinala ako sa ospital, alam niyo ba kung anong finding sa akin? Ulcer daw kasi nagsusuka ako ng dilaw daw. Tapos wala, yung mga kasi sobrang hirap noon. Kahit ngayon mahirap pa rin naman, medyo nakakaluwag-luwag, pero as in nung una guys, sobrang hirap talaga namin. Imagine nyo, 10 kaming magkakapatid, tapos sa amin kasing 10 magkakapatid, ako lang yung nakatapos ng pag-aaral. Ewan ko sa kanila, pinapaaral naman sila pero sila kasing ayaw magsipag-aral. Pagka-graduate ng high school, yung iba hindi pa nakagraduate ng high school, gusto nang magtrabaho. Well, hindi ko naman sila masisisi kasi nga sa hirap ng buhay, parang gusto na lang nilang kumawala, parang ganun. Tapos, ba't ibang doktor yung pinagpa-check-upan, pero wala talagang may naka-refer na doktor na magpunta ako sa neuro. So, ako, syempre, wala pa akong noon, hindi pa ako makadesisyon sa sarili ko. Hinahayaan ko lang yung inay. Tapos kapag may mga signs, merong mga times na hindi na ako nagsasabi sa kanya na may sign na naman na parang atakehin ako. Hindi na ako nagsasabi sa kanila. As in, sobrang dami kong pinagdaanan, guys, na gustong-gusto kong mag-abroad, kaya lang, eto nga, natatakot ako dito sa sakit ko. So, napakwento ako ngayon kasi guys, may balak akong magpa-neuro. Gusto ko na siyang ipurso talaga ngayon. Kasi yung inay ko is kakagaling niya lang din. Ako lang din naman kasi yung nag-aalaga or nagpo-provide financially. So, ngayon sabi ko, bibigyan ko naman ng oras yung sarili ko. Bali, ito yung pinagtataka ko guys kasi sa epileptic seizure, may mga na-witness ako na
inaatake lang sila kung saan-saan, bigla-bigla na lang natutumba nang hindi nila namamalayan. Pero yung sa akin, tapos hindi kasi nila nakokontrol yun eh. Pero yung sa akin guys, yung pinagtataka ko is nakokontrol ko siya. May mga times na nagdaramdam ako dito ng signs, pero hindi ako nawawala ng malay. At saka ito pa guys, kapag gabi lang talaga ako inaatake. Hindi ako inaatake kung saan-saan. During sleep ako guys inaatake. Like, nakakaramdam ako ng signs sa umaga pagising ko. Tapos, hindi ako niyan mawawala ng malay. I mean, yung signs na yun guys is dito namamanhid. Pakyat sa ulo ko, tapos pumipitik-pitik. Yun. Hindi ako diyan nawawala ng malay sa umaga. Kapag nakaramdam ako ng signs na yan sa umaga pagising ko, hindi ako agad-agad nawawala ng malay. Ang feeling ko niyan is parang antok na antok ako. Pero, hindi ako natutulog kasi nilalabanan ko. So, buong araw, working, pero may nararamdaman kang kakaiba sa katawan. May nararamdaman akong kakaiba sa katawan. Sobrang bigat na pakiramdam ko. Parang nilalagnat ako, yung tiyan ko parang walang laman, hindi ako makakain, ganon. Tapos, iniintay niyang makatulog ako sa gabi. Parang, hinihigop talaga yung mga mata ko, guys, na pumikit, na matulog. Ginagawa ko niyan is nilalabanan ko. Hindi ako natutulog kasi ito yung ano ngayon, parang tinubuan ako ng nervyos guys. At panic attack. And denial ako guys. Hindi ko matanggap kasi sa sarili ko na bakit may ganyang sakit eh. May ganito akong sakit. Imagine nyo guys how long na nagtitiis ako dito. Or anong tawag doon, pinapahirapan ako ng sakit na to. Tapos yung pinagtataka ko guys, hindi siya umaatake ng laging umaatake. Merong attack na once a year, twice a year, or once in 2 years lang. Yun yung pinagpasalamat ko guys, na kahit na may seizure ako, at least, hindi nangyari na natutumba lang ako kahit anong oras kung saan-saan. Inihintay niya talaga na makatulog ako, na nasa safe place ako, guys, before siya umatake. Yun lang yung pinagpapasalamat ko kasi iwas ako sa injury. Pero may naranasan na akong nagka-injured. Nakikita niyo to guys, oh. Itong parang peklat sa mata ko. Yan. Ikikwento ko sa next video. Parang hindi ko pa siya kasi makwento ng detailed ngayon kasi nga kinakabahan ako. Hindi naman ako naiiyak kasi parang yun na nga parang pinagtibay na ako ng panahon. Parang sa mga naging experiences ko sa sakit kong to, parang naging mas lalong pinaano niya yung loob ko. Pinalakas, parang ganon, na harapin yung mga hamon ng buhay na nasa isip ko na kakayanan ko nga, nakarating ako sa ganito kahit may sakit ako eh. Tapos, eto pa ba? Yung parang ganong mindset, guys. May nakausap ako, alam nyo, eto pala guys kung bakit hindi ako nakakapagpa-check up. Kasi nga, umaatake siya once a year lang. Once a year lang talaga. Nung first attack ko, siguro mga 3 months, after 3 months, nung mga 13 or 14 years old ako, yung kinuwento ko kanina, siguro after 3 months, umatake siya ulit. Tapos yung mahirap pa dun is sa isang gabi, parang ilang beses pa akong inaatake, ganun. As in, sobrang hirap talaga, guys. Feeling ko mamamatay na ako. Tapos, after nun, habang nagkakaedad ako kada taon, napapansin ko parang madalang siyang umatake. Kaya siguro, napapabayaan na din kasi sa isip ko, yung after mo, alam nyo guys, yung parang
kapag umatake, uy, magpapacheck up na ako, ganun. Pero kapag wala naman yaan mo na, wag na. Kasi hindi naman ako inaatake. Yung parang ganung mindset, guys. Kaya, pinabayaan ko. Tapos sabi ko, kapag kung umatake siya, umatake siya. Naman sa akin kasi nagigising naman din ako after nun. Parang ganon. Sa check-up kong yun, guys, sobrang daming doktor na napacheck-upan ko. Wala talagang may nagreseta ng for seizure. Wala talaga kung ano-ano yung mga nire-reseta nilang gamot sa akin. Kasi kapag nagpapacheck up ako, guys, ito yung parang nakakaiyak na part dito lang sa akin, yung mahirap. Kasi nga ganito yung sakit ko, feeling ko wala akong masandalan. Feeling ko wala akong kakampi. Kaya, nag-decide ako na ikwento dito sa inyo para at least kung may makarelate man is yun, parang hanggang sa pakiramdam na parang may nakakaintindi sa'yo, diba? Sa mother ko, guys, hindi ko siya makwento. At alam nyo, guys, yung rason kung bakit hindi ako nagsasabi sa kanya kahit inaatake ako kasi naaawa ako sa kanya. Yung mga kapatid ko kasi parang mga wala namang pakialam sa akin. Oo, nawi-witness nilang inaatake ako. Naaawa sila sa akin pero wala namang maitulong. Yung parang ganun. Napabayaan na. Yun yung reason kung bakit hindi ako nagsasabi sa nanay ko. Kaya noon, pinabayaan ko na lang siya. Tapos, parang kapag nagsasabi siya na magpa-check up ulit kami, parang ako na lang yung ako na yung umaayaw kasi naaawa na ako sa kanya. Sa isip ko, gastos na naman to. Then, neto lang, mga nakaraang buwan at saka nung nakaraang araw, nakaramdam na naman ako. Last attack ko is April 2024. So, magwa 1 year na siya. So, mga nakaraang buwan, nakakaramdam na naman ako ng signs, pero hindi naman natutuloy, hindi naman ako nawawala ng malay kapag natulog ako. Pero dahil kapag ganon, nagpapanik ako, hindi ako makatulog. As in, kahit hindi pa ako, guys, nakapagpa-check up, parang alam ko na sa sarili ko na may panic attack ako. Tapos, in denial talaga ako. Kaya ayokong magpa-check up din. Isa din sa reason kung bakit ayokong magpa-check up is natatakot akong malaman yung result. Baka kasi kung ano na yung sakit ko, ang daming pumapasok na negative sa isip ko. Pumapasok yung baka may tumor ako, ganon. Ganon, guys. So, nung one time na nakakaramdam ako dito ng signs, nag-research ako. Actually, always akong nagre-research about seizures. Kasi sabi ko, kahit hindi ako nakapagpa-check up, para at least sabi ko parang may idea ako kung anong klase ng seizure ito. Wala akong mahanap. Ginawa ko, may nakita akong group sa Facebook na yung sa epilepsy na group. Yung mga epilepsy awareness yata yun. Tapos nagpo-post, may mga nagko-comment. May nabasa akong isang comment na isa siyang nurse. I don't know kung siya yung nurse or kung yung partner niya. Basta yung nurse daw na yun is may epilepsy. Nagsi-seizure. I don't know kung anong klaseng seizure. Basta seizure. Sorry sa word na epilepsy. Baka hindi naman. Hindi ako sure. So, nag-comment siya. Hindi ako maka-comment doon. Hindi ako maka-respond sa comment niya. Kasi nga, hindi pa ako member ng group. Nag-join ako. So, need pa ng approval ng admin. Kaya, hinintay ko pa. Yung ginawa ko, may message ko siya. Na, yung comment niya kasi, yung partner niya daw na nurse is inatake na lang bigla yung ganon habang naka-duty.
Kasi may nagtanong sa kanya, pwede daw ba magtrabaho kahit may seizure. So, yun nag-reply siya, oo, yung ano ko nga, yung partner ko nga na nurse, inatake on duty, nagulat na lang yung mga kasama niya, ganun. So, yung ginawa ko, tumawag ako sa kanya. Sabi ko, nurse to, baka may knowledge ito. Actually, guys, yung sister-in-law ko is nurse. Nag-uusap din naman kami. So, sabi nga niya, magpa-check up na ako. And, eto nga pala guys, hindi pa sila nakaka-witness talaga sa akin na, by the way guys, may asawa na ako at andito ako ngayon sa bahay ng in-laws ko. Hindi pa kami kasal, siguro next year, hopefully, praying. Tapos wala pa din kami anak. Bali live-in kami, more than 1 year na siguro. Siguro magto 2 years na. Pero we've been in a relationship for magfo 4 years na. Balik tayo sa kwento. Bali, ayun na nga, yung ginawa ko, kasi hindi ako makarespond sa comment niya, nag-message request ako, and buti naman na nabasa niya agad. Tapos, siguro kasi tinatamad siyang mag-chat, tumawag siya sa akin. Tapos, pina-explain niya kung ano yung nararamdaman ko. Tapos, sabi niya, yung kinwento ko kung paano ako atakihin, kung ano yung mga signs, ganun. Tapos, yung sabi niya, nung nakwento ko na nakokontrol ko, na merong times na hindi natutuloy, kasi nakokontrol ko, pinaparelax ko yung mind ko. Ginagawa ko, guys, habang, what I mean sa sinasabi kong kinokontrol is kapag nakakaramdam ako, pinaparelax ko yung mind ko na kapag nakakaramdam na ako dito, na malapit na siya dito, guys. So, pinaparelax ko yung mind ko, sinasabi ko, hindi to matutuloy, God is with me, Lord, please help me, parang ganon. Pinaparelax ko, pinapatibay ko yung loob ko, guys. And, thank God, kapag ganun yung ginagawa ko, hindi natutuloy. Pumipitik-pitik siya, guys. Umaabot sa ulo ko yung sign na pumipitik-pitik na mamanhid, pero hindi ako nawawala ng malay. Hindi ako nangingisay. Thanks God. Tapos, kasi guys, nakakaramdam ako ng ganyan. Parang, tinubuan ako ng nervyos talaga. Sa gabing yan, hindi ako mapakali, hindi ko alam yung gagawin ko. Grabe yung pawis ko, tapos nanginginig ako, gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak. As in, guys, yung emotion ko, kinokontrol ko na lang talaga. Kinokontrol ko, nilalabanan ko, guys, yung emotion ko. Kasi sabi ko, kapag hindi ko to nilabanan, ako yung kawawa. Marami na akong narinig na yung hindi makontrol yung is nababaliw. Yung ganun. Yun yung kinakatakutan ko kapag hindi ko na-control yung emotion ko. Kaya yun yung ginagawa ko talaga, guys. Tapos yung nakwento ko, sabi niya, Ma'am, yung seizure, hindi yan nakokontrol. Umaatake yan kahit saan. Kapag gustong umatake yan, aatake yan, hindi yan nakokontrol. So, sabi niya, yung sayo, parang more on, sabi niya parang panic attack yung sa'yo, ma'am, parang hindi siya seizure, na epileptic seizure. Tapos, sinabihan niya ako kung ano yung gagawin. Tapos, sabi niya, after nito, tawagan mo ako kung ano yung kumbaga parang resulta. Yung sabi ko, okay, nagpasalamat ako. Hindi na ako nag-contact sa kanila, guys, kasi yun nga, nakapag-decide na ako na magpapacheck up ako sa neuro. Tapos, pinabayaan ko na naman kasi hindi na din naman ako, wala na namang paramdam eh. So, nung nakaraang araw lang, ano ba ngayon? 17, nung Sunday, Saturday, Saturday, yun. Monday ngayon, 17, 16, 15, nung 15. Ganda-ganda ng pakiramdam ko sa umaga. Tapos nung gabi, bigla akong nakaramdam ng dito, guys. So, nakaramdam ako ng signs. So, di ko alam. Biglang pumasok sa isip ko na, tignan ko kaya kung, di ba nagsisearch ako yung mga uri ng seizure, guys. Merong focal, merong generalized, yung mga ganong type ng seizure.
Sabi ko, ano kayo itong sa akin? Tapos, pumasok sa isip ko yung sabi ng nurse na nakausap ko. Sabi niya, baka panic attack. So, ayun. Biglang pumasok sa isip ko, search ko kaya kung may psychological seizure, guys. Yun yung ginawa ko. Sinearch ko kung may psychological seizure. At merong lumabas. Psychogenic, ano yun? Psychogenic non-epileptic seizure. So, may ganun pala talaga, guys. At alam nyo, guys, yung binasa ko doon na mga signs or yung mga, ano nang tawag doon? Basta yung parang, yung pag-atake ng ganun. Kung ano yung cause. Yon yung cause. Halos lahat, guys, nang nakalagay doon is tugma. Tugma sa ko. Tugma sa nararamdaman ko. As in, tugmang-tugma talaga siya. Yung signs na numbness ng finger or sa toenails, fingernails or sa toenails. Tapos yung atake daw is not more than 10 minutes. Yung sa seizure, sa epileptic seizure, guys, is seconds lang. Yung marami ako nababasa na advice na pagka lumagpas na siya ng 5 minutes, need na siyang i-rush sa emergency kasi delikado na yun. Pero itong sa PNES, yung niya, guys, is yung atake daw is more than not more than 10 minutes yata. Yung nakalimutan ko. So, yung kwento sa akin ng mother ko, yung pangingisay ko daw is siguro mga 5 minutes. Umaabot siya ng 5 minutes. Which is, sabi ko, kung epileptic seizure, hindi siya normal. Tapos, yung daw is panic attack. Yung panic attack. Naka 32 minutes na. Di ko alam kung gaganahan ako mag-edit, guys. Pero, itatry ko. Basta, ikikwento ko sa inyo sa susunod, guys, ha. Sana wag kayong magalit. Wag niyo akong i-bash. Sana may makaintindi dito ng situation ko kasi first time ko itong mag-record ng sarili ko. Sana matulungan niyo ako. Ginawa ko to, guys, kasi yung journey ko, gusto kong may balikan ako. Magpapa-check up ako, i-update ko kayo. Kung may mga sakit na ganito, kagaya ng sa akin, guys, mag-comment kayo, please. If possible, mag-usap tayo privately. Gusto ko lang talagang may makwentuhan. Sorry ngayon, guys, kasi first video ko to. Marami na akong video. Siguro nasa 24 na yung videos ko, guys. Pero mostly doon sa sa YouTube channel ko is mga short videos lang yun about sa fur babies ko and sa plants kasi certified plantita ako. Parang yun yung therapy ko. Yun yung therapy ko, guys. Yung mga bulaklak at mga orchids ko. Mag-update ako ulit. I-review ko muna tong video ko kung saan ako nag-stop. Basta, guys, as in, marami pa akong ikwento sa inyo na karanasan ko. Good or bad, gusto kong ikwento. Gusto kong mailabas lahat yung nakatago sa isip ko, sa dibdib ko. Gusto ko lang ilabas lahat, guys, para at least gumaan yung pakiramdam ko. Kasi nga, nung nabasa ko yung sa PNES, yung psychogenic non-epileptic seizure, kung ano yung cause nun, kung ano yung possible na cause, trauma, basta, guys, ang dami. Sobrang dami. Aabutin tayo ng oras. Baka araw pa kung ikwento ko lahat-lahat sa inyo kung paano nagsimula, kung ano yung mga naranasan ko. Mag-comment lang kayo, guys, please. Huwag niyo akong i-bash. Parang awan nyo na. Thank you, guys. Thank you. Ingat kayo lahat sa mga kagaya ko na may sakit na ganito, na seizure, lalo na yung
Hindi nila alam kung kailan kayo atakihin. Ingat kayo lagi. Ingat kayo, lalo na kapag nagbabiyahe kayo. Tapos, God bless us all, guys. Sana, lagi ko tong pinagpipray, sana gumaling na tayong lahat. Alam nyo, may nagtanong sa akin one time, kung ano daw, kung if given a chance, na may mga bagay na pwedeng mawala sa mundo. Mawala sa mundo. Ano daw yun? Alam niyo yung sagot ko, guys. Dalawa lang yun eh. Cancer at saka seizure. Yun lang talaga. Lahat ng uri ng cancer, lahat ng uri ng seizure, sana mawala na, guys. Praying always, guys. Be positive lang. Though ako, parang nababalot ako ng negativity. Pero laban lang. Laban pa rin. Marami pa tayong pangarap, alam niyo yun. Ano lang, just continue praying, guys. Gagaling din tayo. Yun lang, guys. Bye!